Hi guys, it's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So, for today's video guys, is pag-uusapan natin ang mga experience ko dito sa ibang bansa. Lahat naman guys ng country is talagang mahirap po ang buhay. Nakadepende po yan sa atin kung paano natin i-handle ang mga situations, problema na kinakaharap natin. Sa akin kasi guys, marami din ako mga pagsubok at paghihirap na pinagdaanan guys. Hindi po madali. So, ang mga tao kasi guys is 'pag nahirapan kasi sila guys, nag-i-stop sila sa buhay, 'di ba? So, 'pag nag-stop ka kasi guys is walang mangyayari sa'yo. So, ako guys, sa ibang bansa wala akong choice kundi talagang mag-go forward. Hindi po tayo puwedeng mag-stop 'pag nasa ibang bansa na tayo kasi may visa tayong hinahabol. Hindi naman po tayo residents agad sa bansa na pinuntahan ninyo, may mga proseso 'yan. So, ako kasi guys nung nag-uumpisa pa talaga ako no'n, ni isang kusing, wala akong gatong. Yung maliit lang talaga yung pera na meron ako guys at hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ibang bansa. Ako lang talaga mag-isa. Wala po kaming kamag-anak or kakilala sa bansa na pinuntahan namin. So, kaming dalawa ni Ate Lizel kasi is we are separate. Hindi po kami magkasama sa iisang bahay. So, si Ate Lizel kasi is nagwo-work siya before no'n sa bahay at ako ay mag-isa sa labas. So, mag-isa ko pong sinasabak ay mag-isa ko pong inaano yung mga problema sa labas. Kasi 'pag nasa labas ka guys, wala pong libre. Lahat may bayad, shampoo, Colgate, renta, internet, food, transportation, lahat bayad. Kailangan may pera ka. Kaso ako guys, nung nasa labas ako, onti lang talaga ang aking pera nun guys. Nagrerenta pa ako nun. Wala pa akong trabaho nun guys. Ako lang mag-isa. So, dahil sa mag-isa ako, hindi ko alam kung paano maghanap ng work. Kasi guys, sa place na nag-i-stay ako, may mga Pilipina akong kasama do'n. Pero yung mga Pilipina na yun guys, parang tinatakot ka pa nila na, 'pag na-overstay ka, wala kang pambayad, mas lalong hindi ka makakahanap ng trabaho. Ginaganon talaga nila ako, yung lalong-lalo na yung kasama ko sa bahay noon guys, na matanda siya, sinasabi niya sa'kin, naku, may mga company dito na ginagamit lang yung visa mo 'pag na-overstay ka na hindi ka na nila bibisaan, ma-o-over penalty ka, gano'n ang ginagawa niya sa'kin. Kaya kasi nga guys, bata-bata pa lang ako no'n. Bata-bata pa lang talaga ako no'n guys, mga nasa 20 plus pa lang ata ako no'n. So, natatakot ako kasi parang tinatakot talaga niya ako na baka hindi ka makahanap ng trabaho, mga ganyan-ganyan. Talagang gano'n ang ginagawa niya sa'kin guys. Halos hindi na ako nakakatulog no'n, lagi akong nag-iisip, mga gano'n. Kasi every month nagbabayad ako ng renta ko. Ang renta ko no'n is 300 dirhams. Wala na akong masyadong pera kaya nag-a-ask na ako ng tulong kay Ate Lizel kung puwede niyang bayaran yung renta ko. Sa Ate Lizel naman guys is tumulong siya isang beses, binayaran niya yung renta ko, pero the next month na wala pa akong nahanap na trabaho, talagang pinabayaan na niya ako guys. Hindi na niya ako tinulungan. Hindi na niya ako tinulungan, talagang halos umiiyak na ako sa mga kasama kong may Pilipina akong kinakausap do'n, may trabaho siya sa isang restaurant. Umiiyak na ako sa kanya talaga guys, yung parang wala ng nangyayari sa buhay ko, parang gano'n. Kasi ang tingin kasi ng mga tao sa Pilipinas naging maganda talaga ang buhay ko nung lumapag ako sa ibang bansa, pero hindi guys 'no. Talagang umiiyak ako 'no, parang nawawalan na ako ng pag-asa, mga ganyan. Tapos yung isang Pilipina na yun guys, nagtatrabaho siya sa Indian restaurant, kinausap niya yung manager niya kung puwedeng ipasok niya ako do'n sa trabaho niya. So, dahil sa kanya guys talaga nakahanap ako ng work. So ayun, doon talaga ako guys parang tumagal sa trabaho. Mga 6 years talaga ako nag-stay sa kanila 'no. Kasi talagang tinulungan niya ako pero matagal lang talaga sila mag-visa no'n 'no. So, nung lumabas yung employment visa ko, yung matanda na nagda-down sa'kin ng sobra-sobra, yung nananakot sa akin noon na, hindi ka makakahanap ng trabaho, ganyan-ganyan. Nung pinakita ko yung visa ko sa kanya na lumabas na, wala na siyang imik talaga, parang gano'n na yung mukha niya. Kasi talagang tinatakot niya ako no'n guys 'no.
na ma-overstay daw ako, wala daw magbi-visa sa akin, mga gano'n. So, nung lumabas yung visa ko, wala na siyang kinig. Kasi guys, dito kasi sa Pilipinas, may mga Pilipina na masama talaga yung ugali nila, na talagang ida-down ka nila, sisiraan ka nila sa trabaho. Tapos may mga Pilipina na close sa manager, tapos sisiraan ka nila sa manager para maalis ka sa iyong trabaho. May mga Pilipina rin na mababait, pero may mga Pilipina rin na gano'n ang ugali nila, at talagang nakakasalumuha talaga ako ng mga gano'ng Pinay, guys, no. Kaya talaga ako, guys, hindi ako masyadong mapalapit sa mga ibang Pilipina, guys, kasi gano'n ang nangyayari. Mas gusto ko pang mag-isa sa buhay ko. So, ayan guys, napakadami ko pang kwento, guys, kasi hindi ko na ikukwento sa inyo. Talagang aabutin tayo ng 1 year sa pag-i-story ko. So, ayan lang yung mga half na experience ko dito sa ibang bansa, guys. Kaya para sa akin kasi, if may mga family kayo na sinusuportahan dyan sa Pilipinas, make sure ninyo na kausapin nyo yung family ninyo na magtulungan kayo, kasi talagang sobrang hirap dito sa ibang bansa, na hindi pwedeng kayo lang ang inaasahan nila sa ibang bansa, na may trabaho kayo, may sahod kayo, na parang ayaw na nilang magtrabaho. So, kailangan nyo talaga magtulungan sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Hindi nyo pwedeng hinga ng tulong every month yung mga tao sa ibang bansa, guys, kasi ang hirap din ng buhay dito sa ibang bansa, guys. Mahal ang renta, mahal ang bilihin, mahal ang mga food, mahal ang mga taxes na binabayaran, kasi may mga taxes kang binabayaran din dito sa ibang bansa. So, dapat kailangan nyo talagang magtulungan dalawa. Magtulungan kayong family, hindi yung inaasa nyo lang lahat ng mga problema nyo sa mga tao sa ibang bansa.